So, akyat tayo ng 4th floor. Hi, kuya. Hello po sa inyong lahat. Ayun po, kakagising ko lang ngayong araw. Time check muna tayo. Alas 11 na ng tanghali. Bale, kakain na muna tayo ng tanghalian bago tayo maglinis ng bahay. So, kahapon nga pala, nakapaglaban na rin ako dahil nga nag-half day lang ako sa trabaho. Sa kadahilanan po nun guys, dahil may inasikaso lang ako nung kahapon kaya nagpaalam po ako sa company ko or sa leader ko na mag-half day muna ako kahapon. At pasensya na rin po guys kung bakit ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil nagpahinga muna po ako saglit. At talagang hirap po ako makatulog recently. Kaya kaya ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Pero sa ngayon po okay na po ako at pwede na ulit tayong mag-vlog at ready na ulit to. Kaya natin to. Okay, so maglalaba muna ako ng yung mga naiiwang jacket dito. Actually, ito yung mga ginagamit ko sa araw-araw pag lumalabas ako ng bahay. Itong jamba or makapal na jacket. Labang ko muna at sana matuyo ito bukas para may susuotin tayo ng Lunes. At ito pang isang black. Yan. Bale, bago natin ilagay sa washing machine, ilalagay ko lang muna ito sa net para hindi siya masira at hindi tumunog sa loob ng washing. Actually, itong net na to, nabibili ko lang sa Daiso to. 100 yen lang po ito eh. Kaya mura. At actually, kasya nga yung dalawang jacket dito na makapal. Tapos yung isa pa. Ayan. Pwede palang tatlo. Kung tutusin, tatlo, kaya tatlo, apat. Mukha lang maliit tong basket, pero pag pinasok nyo, maluwag sa loob. So, yun. Lagyan na, sipar na natin, tapos diretso dito. Saka natin lalagyan ng sabon, pati Fabcon. After dito, syempre maglilisa tayo ng bahay. Dahil mamaya nga pong 4:30, meron ulit akong schedule sa dentist ko. Para maayos nila yung ngipin ko kasi nga nung last, nagpa-pasta kasi ako eh. Lagyan natin ng sabon. Tapos konting sabon pa. Dahil makapal tong jacket na to. Medyo late lang tayo lalabas mamaya guys. Late kasi yung natin, yung appointment natin sa clinic mamaya. Kaya naging 4:30. Meron kasi akong appointment this month na dalawa. February, ngayon? Anong date yan? February 7. February 7 tsaka February 28. Actually, yung February 28 ko is yung papalinis ng ngipin. Ngayon kasi iba. Pang pasta ulit to. Hindi ko alam kung anong next na gagawin nila sa ngipin ko. Kaya ayun. Yan, hintayin na natin muna siya. So, 37 minutes bago matapos to. At maglilinis muna ako ng bahay bago tayo umalis ng bahay. Siyempre. Ito yung nagamitin ko pang linis natin ngayon. Itong wet wipes na pang sahig. Tapos meron akong mop dito. Kagandahan kasi dito, pwede nyo na lang ikabit yung parang basahan dito sa may wet wipes sa may itong mop. Yan, ipit nyo lang na ganito. Actually, sa Daiso ko lang din nabili ito guys, itong mop na to. Kaya medyo mura talaga. Kasi yun yung maganda pag bibili kayo sa Daiso. At ang doon, kompleto lahat ng mga kagamitan doon. Yan, so maglilinis lang muna tayo. Dahil ito yung gawain ko pag Yasubi or day off, Sabado, Linggo, naglilinis. Minsan nga Sunday, naglilinis ako. Kaya mas inisip ko na lang na maglilinis ngayong Sabado. Para pagdating bukas, wala na rin tayong masyadong gagawin, kundi punta na lang ng simbahan. Diba? Para makapagpahinga pa tayo ng konti. Ayan. Medyo madumi yung bahay natin kaya linis na lang. Lalo sa ilalim.
Time check, 3:30 na po ng hapon. So, andito nga pala ako sa Yucho or tinatawag natin na JP Post para mag-withdraw ng pera. So, pasok lang tayo dito bago tayo pumunta ng train station. Okay, we're done. So, pupunta na tayo ng train station. So, mag-charge lang tayo ng Coca natin. Charge natin. Yan. Out yung cellphone. Tapos, お金を入れてください。 1,000 yen カ na. ードを動かさない。 Okay na チャージ po. が完了しました。 At pasok na tayo sa loob para makasakay na tayo ng train. Weather check muna tayo. 7 degrees Celsius po dito ngayon. At medyo malamig-lamig po pa po ngayon. Next schedule ng train is 3:46 pa po ng hapon. Ayan, meron pa tayong 5 minutes. At yung after nito, 3:57 na yung next. So, dito tayo sa mauuna. At meron pa naman tayong 5 minutes bago makasakay. Kaya medyo hindi po matagal at sakto lang yung dating natin dito. Kasi after natin bumaba sa may Amagasaki Station, saka tayo magta-transfer ng ibang train papunta ng Umeda. Kasi yung clinic na pupuntahan ko para magpa-ayos ng ngipin sa Umeda talaga. Kasi doon talaga ako lagi pupunta at lagi ako nagpapaschedule doon. Kahit po magpalis ng ngipin, syempre doon din ako pupunta. Dito na rin ako sa Umeda ngayon at paakyat na tayo sa 13th floor ng building kung saan tayo magpapacheck ng ngipin ngayon. Medyo maaga-aga pa naman po guys. Time check muna tayo, 4:10 na ng hapon. Bali meron pa tayong 20 minutes bago tayo makapunta sa taas. So sasakay na lang tayo ng elevator at maghihintay lang tayo. So akit lang tayo ng 11th floor saka tayo lilipat ng elevator. Okay po, balitaan ko na lang po kayo mamaya after kong magpaayos ng ngipin. Okay guys, kakatapos ko lang magpaayos ng ngipin. At medyo mahal din yung binayaran ko kanina. Nasa 5,000 yan nga pala. Dahil yung ginawa nila sa ngipin ko, yun nung nagpapasta ko, bali tinanggal nila yung sa bandang gilid. Tapos saka nila binalik ulit yung mismong pasta. So ang next na balik ko na dito ay February 28 na. Yun na yung cleaning ko dito. So time check tayo. Ano oras na ba? 6:10 na ng gabi. So nakikita nyo po dito sa may Totombori na sobrang dami na po ng tao ng ganitong oras. Ayun, so medyo siksikan na po. At talagang pahirapan na rin pong dumaan dito sa may bridge dahil alam nyo na po na siksikan na talaga. At dami pong mga dito, marami pong mga foreigners na pupunta ng ganitong oras. Kaya napapansin ko po dito sa kayo na mas marami pa po ang mga foreigners na pupunta dito na ganitong oras kaysa po sa mga Hapon na nakikita po natin dito. Kaya pag ganitong oras guys, mahirap talagang maglakad maglakad dahil nga siksikan po dito. Kahit sa shooting guy po yan. Lalong-lalo na po pag banda dito sa may Totombori. Pahirapan ng maglakad eh. Halos na po dito, siksikan na po lahat na parang sardinas sa sobrang bagal ng usad ng dito ng pila tuloy ng paglalakad. Kaya diretso pa tayo doon sa kabilang shooting guy kung maraming abang tao doon. Kaya tignan natin. So mag-i-stop muna po tayo dito dahil naka red light po kasi dito. At tatawid tayo doon sa kabilang shooting guy doon sa may Ebisubashi. Kaya titignan po natin kung marami pa po bang tao doon. Okay, so dito sa shooting guy na to, medyo maluwag-luwag pa. Compare po sa dinaanan natin kanina na sobrang dami po ng tao. At ito po, part pa rin ito ng Dotonbori.
Medyo ano lang tayo, nasa bandang ano lang tayo, bandang dulo. At kahit pa paano naman po, medyo ano rin po, medyo maluwag-luwag po. At nakakalakad naman po tayo ng payapa dito. At ipapakita ko po sa inyo. Yan. Medyo hindi po ano dito, hindi po siksikan. So bago tayo umuwi ng bahay, syempre kakain muna tayo ng hapunan dito. Naisip ko na lang na kumain sa Filipino restaurant at bibisitahin ko na rin si Kuya Jose doon. At di niya nga pala alam na pupunta kami doon ngayon. Kasi kanina nag-chat ako sa kanya pero baka siguro hindi niya pa nababasa kaya hindi pa nagre-reply. So ang gagawin na lang natin i-surprise na lang natin siya. Para maya-maya pagka nandun tayo kakain na rin tayo ng hapunan doon. So Kuya Jose, sashiburi sa'yo at babalik kami dyan ngayon. At abangan nyo na lang po kami. So malapit-lapit na rin tayo guys at diretso na lang to. Bago natin mapuntahan yung restaurant nila. Dahil nagkikrave ulit kasi ako sa Filipino foods ngayon. Okay po, so andito na tayo sa 81 building ngayon. At aakyat na lang tayo sa 4th floor para puntahan yung Bamboo Osaka. I mean Bamboo Philippine Restaurant Osaka. Sorry po, medyo nagkamali lang po tayo. So aakyat tayo ng 4th floor. Okay po, andito na tayo. Philippine Dining Bamboo. Sa si Kuya Jose. Busy yata sila ngayon. Hi Kuya. Na-surprise ka no? Hindi. Kuya, kumusta? Yes, Kuya Jose ka. Yeah, thank you talaga. Kain ulit kami Kuya. Okay, pasok ka tuloy Sige po. po. Yes, thank you. Ano po yung bagong menu natin. bago yung menu ngayon? Tapsilog, long silog, tosilog, pork chop silog, tsaka chicken inasal silog. Yun. Yun. So ayun nga, nag-order nga pala kami ng sisig. Wow! Tapos crispy pata, hindi mawawalang crispy patas pag dito. Tsaka isang tapsilog para kay Rika Chang. So ito na po yung sisig nila. Ayan po. Kikita nyo na may kasama pang gulay sa ilalim. Talagang balance na balance. So dumating na pala yung order namin na chicken inasal. At nakikita nyo po yung servings na napakarami po. At talagang sulit pa. So ito na nga, kakain na po tayo. At ito nga pala yung una natin kakainin. Itong pork sisig nila. Talagang unang tikim pa lang, sobrang sarap na. At sobrang namiss ko ang pagkaing Pinoy. Buti na lang at nandito sila Kuya Jose. Syempre, hindi talaga mawawala sa atin ang kanin. Lalo na pag masarap ang ulam natin. Dahil nga Pinoy po tayo at hindi talaga mawawala ang kanin. So ito na yung next na dumating, itong crispy pata natin. At ito talaga yung binabalik-balikan ko dito sa Bamboo. Grabe, sobrang dami din ng servings. Ito guys, pakinggan nyo ito. Diba balat pa lang crispy na. Bali yan mo na yung una kong tinikman sa crispy pata guys itong balat. Dahil paborito ko talaga tong balat kahit na anong part ng baboy yan. At wala po akong masabi kundi sobrang sarap po. After kong kainin yung balat, syempre tinikman ko na rin itong laman nila. So titikman na natin. Bali sinausaw ko muna ito sa suka. At unang kagat ko dito, sobrang lambot ng laman nila dito. Talagang expert na expert magluto si ate. Talagang perfect na perfect pa. So after kong ubusin yung kanin, nag-extra rice na rin ako. Talagang sobrang gutom ko at napakasarap talaga ng pagkain nila dito. Talagang super worth it po ang kumain dito guys. Kaya try nyo na po dito sa Bamboo. Dahil promise po, hindi kayo magsisisi. At parang nasa Pilipinas na kayo. After natin kumain, hindi talaga mawawala ang dessert. Ito talaga yung isa sa nabis ko sa Pilipinas, ang kutsinta. So titikman na natin, unang kagat ko pa lang dyan, ang sarap po na itong kutsinta na napakasarap talaga. Super worth it talaga. Ang nagustuhan ko talaga sa kutsinta nila, na sakto lang yung lasa at hindi siya ganun katamis. Sabi ko sa camera. Shout out kuya. Kamay daw sa camera. Thank you very much. See you on February. Tabi Oda. Yes, ingat kayo te. Kuya, ingat. Thank you. See you po. Bye. Ingat po. Yeah. Ano yung ganap natin sa next week kuya? Okay, Eurosico. Mayroon tayong Tabi Hoday, February 15, Sunday, starting from 1 p.m. until 12 midnight. Tabi Hoday yun, Niseng yen. 2,000 yen per tao. Tapos, free ulong tea or coke. Yes, free drinks yan. Ulong tea or coke. See you next week kuya. See you. Kuya. Sabay na natin sa Christmas.
Thank you, kuya. God bless. More power to you, kuya. More customers to come, kuya. Yes! Time check muna tayo. 10:12 na ng gabi. Bale, kakauwi ko lang ng bahay. Talagang nabusog talaga ako sa Filipino foods. Grabe talaga kay Kuya Jose at sa asawa niya si Ate. Talagang napakasarap ng pagkain nila kanina at sobrang nabusog po ako. Alam nyo ba kanina guys na nakatatlong kanin nga pala ako dahil sa sobrang gutom ko at saka sobrang sarap talaga ng ulam. Halos yung katabing table namin kanina nagulat na dahil nakatatlong kanin na ako kanina. At syempre hindi rin talaga mawawala ang dessert na na kutsinta. Actually first time ko lang natikman yung kutsinta nila. Talagang sobrang sarap po, yun yung nagustuhan ko. Kasi yung natitikman kong kutsinta dati sa Pilipinas, talagang natatamisan po ako. Pero yung sa kanila po, talagang sakto po yung lasa. At talagang perfect po sa panlasa ko. So far, i-rate ko po siya ng 10 out of 10. Siyempre, talagang nagustuhan ko yung kutsinta nila na dessert namin kanina. At alam nyo ba kung ano yung masaya kanina? Halos yung mga kumakain doon kanina na kapwa namin Pinoy ay nakakausap talaga namin na hindi po namin in-expect kanina. Talagang kahit sino po na nandun guys, talagang kinakausap po namin. Talagang napakasaya po nilang kasama at ngayon lang kami nagkakilala. Yun talaga yung nagustuhan ko kay Kuya Jose, yung sa aura niya, talagang nadadala niya yung saya sa loob ng kanilang restaurant. Kasi kahit hindi mo naman po kakilala lahat ng mga customers, kapwa Pinoy mo naman, talagang mapapakwento ka talaga ng wala sa oras. At okay naman po at sobrang saya naman po nilang kasama. Kaya sa darating na February 15 po, Sunday, sana po magkita-kita po tayo at babalik po ulit kami dyan. At sa mga nakatira po dito sa Osaka or kalapit na lugar po dito, punta na po kayo sa kanilang restaurant na ang pangalan ay Bamboo Philippine Restaurant na makikita dito sa Osaka. Lalong-lalo na po sa mga may kadate dyan ng February 14. So ginawa nilang February 15 para Sunday ay talagang talagang magpapa-eat all you can po kayo doon sa kanilang restaurant or tinatawag natin na tabehoday. So ayun po, lahat po kayo doon ay welcome. Lalo na po sa may mga kadate, sa may mga asawa na or may mga jowa. At syempre, welcome na welcome din po ang mga single. Malay nyo, doon nyo po mahanap ang forever ninyo, charis. So ilalagay ko na lang dito yun sa baba, yung mga details. Ayan. So February 15 po, 2026 and I hope to see you there. So ayun lang po, and again maraming salamat po sa inyong panonood ng aking vlogs at ingat po kayo. So bago po ako magtapos, wag nyo kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang muna po tayo at abangan nyo na lang po ang susunod ng mga vlogs ko.